Napag-usapan na natin ang mga kontrabida mula sa Pixar, DreamWorks at Illumination na ating tinalo. Pero may ilan pa na hindi pa nabibigyan ng pansin. Kaya, pinili naming tipunin ang kilalang kontrabida mula sa iba't ibang animated movie studio at trangguhan ang sinapit nila mula sa hindi nakakakilabot hanggang sa mas pipiliin pa nila ang Disney na kapalaran. Simulan natin sa mga kontrabida na nakalusot ng madali, na may magagaan lang na parusa o sa ibang kaso, halos walang naging parusa. Para sa ikalawang paglalarawan, uunahin natin si Warren T. Rat mula sa Fievel Goes West, isang American Tale. Ang negosyo ni Warren ay panghinikil ng pera mula sa mga daga kapalit ng proteksyon laban sa mga pusa na hindi alam ng mga daga na ang tunay niyang pangalan ay Warren T. Cat. Ibig sabihin, pusa siya. Kung may 5 sentimos ako tuwing nakakakita ng animated na pelikula noong 1986 na may kontrabidang rat ang pangalan pero hindi daga, dalawa na sana akong 5 sentimos na tiyak kukunin agad ni Warren. Nang mabisto ni Fievel si Warren, sinikap ni Warren siyang patayin, pati sinunog ang pier para hindi makatakas ang mga daga matapos pumalpak ang plano niyang kikilan sila. Parang Tom and Jerry ang eksena. Alam nating habulin ng pusa ang daga, pero iba ang manghuli para kainin kaysa sa dahil inaasahan lang sa kanila. Iba naman yung magsunog ka talaga ng ari-arian para lang makaganti sa kanila bilang maliit na paghihigante. Pero kahit nabigo siyang makaganti, hindi rin naman talaga naparusahan si Warren sa mga kasalanan niya. Siya at ang grupo niya ay sumakay ng steamboat papuntang Hong Kong. Umaasa pa rin siyang makaganti kay Fievel at natutuwa rin dahil maraming daga sa Hong Kong. Kaya ang pinakamasama lang na nangyari sa taong ito dahil sa kanyang kasamaan ay gawin lang ulit ang mga iyon sa ibang lugar. Walang pagbabago, walang pag-unlad, walang parusa. Literal na paglilipat lang. Natuto akong magkwenta gamit ang wikang Chino. Kahit itong susunod na tao ay nagkaroon ng pagbabago. Kahit na maaari mo sabihin na mabuti ito para kay Raiden, ang hari ng buwan. Sa kubo at ang dalawang bagting, kontrabida si Raiden na inilarawan bilang nakakatakot na banta sa buong pelikula. Isa siya malupit at immortal na pinuno na gustong nakawin ang mata ng apo para mapasama ito sa kanilang immortal na pamilyang namumuno sa gabi. Grabe, ano ba meron sa kontrabida at sa pagwasak ng mata ng bata? Sa huli, tinalo ni Kubo si Raiden at naging ordinaryong tao na walang alaala. Sinabi ng mga taga-baryo sa kanya na siya'y mabait, mahalang apo, at hinding-hindi susubukang kunin ang mga mata nito. Mahirap maging mortal mula sa immortal. Yan sanang sasabihin ko kung naalala pa ni Raiden kung sino siya. Pero hindi ko na maalala. Sa totoo lang, nakalusot siya sa malawakang pagpatay, pang-aalipin at psikolohikal na terorismo. At ang tanging parusa lang niya ay isa na lang siyang payapang matandang lalaki na namumuhay kasama ang kanyang apo. Parang napakadali ng kapalit para sa akin. Kasama sa huling tatlo si Ginang Melkin mula Leo, na siguro ang pinaka-hindi kontrabidang kontrabida dito. Sa una, mukhang masunit lang na pansamantalang guro si Ginang Melkin. Pero dati rin pala siyang may pangarap at konsensya. At dahil na-inspire siya kung paano nagawang maabot ni Leo ang mga estudyanteng isinama niya pa uwi, nagpasya siyang iwan si Leo sa gubat at sabihin sa mga bata na iniwan sila nito para makuha niya ang lahat ng kredito sa kanilang pagunlad. Okay, medyo magaspang ang simula ng redemption arc na yon, pero dahil sa isa sa pinakawalang kaabog-abog na eksena na nakita ko sa isang pelikula, nakonsensya siya ng husto para aminin ang kanyang pagkakamali, humingi ng tawad sa kanyang mga estudyante at tulungan silang hanapin si Leo. Gusto ko ng pagkilala. Sa huli, nakuha rin niya ang posisyong pagtuturo na matagal lang niyang pinapang-arap na nauwi sa isang masayang pagtatapos kung saan inalagaan niya sina Squirrel at Leo bilang mga alagang hayop ng klase. Ang hindi lang maganda sa kanyang pagtatapos ay magtuturo siya sa mga batang mukhang si Invader Zim. Pero nararapat lang na makuha niyang masayang pagtatapos matapos ang matitinding pagsubok sa buhay. Kung kilala mo sina Wallace at Gromit, alam mo na si Feathers Macro ay kontrabida kahit mukhang bowling pin lang siya. Hindi biro ang penguin na ito. Mas gustong henyo at magnanakaw ng alahas na kumilos sa anino at ipaubaya sa iba ang kanyang maruruming gawain. Madalas gamit ang kontrol sa isipan na parang kay Plankton. Matapos ang The Wrong Trousers, ikinunong si Feathers sa zoo dahil sa kanyang mga krimen, kung saan madalas siyang abusuhin at pagtrabahuhin ng mga gwardiya. Sa Vengeance Most Foul, nakatakas siya at muntik manakaw ang alahas na pinrotektahan noon ni Wallace at Gromit. Pero sa huling sandali ay nalinlang siya ni Gromit at napilitang tumakas ulit. Dahil napakatalino ni Feathers, duda kami na masyado siyang mababahala sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Para sa kanya, ang pagtakas sa mga otoridad ay parang pagbibilang lang ng tupa. At sa pagkakataong ito, hindi pa nga siya nakulong sa dulo ng pelikula. Ang hindi niya pagtanggap ng parusa sa dulo ng Vengeance Most Foul ay nagiiwan sa atin ang sabik na makita ang penguin na magnanakaw na maparusahan. Nasa dulo ng unang kategorya si Rudy mula sa Ice Age Dawn of the Dinosaurs. Aminado, isa siya sa pinakasimpleng kontrabida sa listahan. Literal lang siyang mabangis na hayop na naghahanap ng pagkain.
Kailangan talagang kumain ng malaking lalaki pagkatapos ng lahat. Buti na lang, hindi lahat ng hayop ay tinitingnan si Rudy bilang isang halimaw lang. Para kay Buck, kalaban siyang laging nagbibigay saya at hamon. Pop! Ayan na si Weasel! Nalungkot si Buck nang akala niya namatay si Rudy sa huling habulan, kasama sina Manny at ang grupo. Pero napagtanto niyang buhay pa rin ang dinosaur. At kung pagbabasehan ng mga sumunod niyang cameo, mukhang hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang kanilang alamat na tunggalian. May ilang kontrabida na nakakalusot lang sa kanilang mga krimen at nananatiling pareho pa rin ang kanilang pagkatao. O minsan pa nga ay mas gumagaling pa. Pero may iba na humaharap sa mas matinding pagbabago sa kanilang buhay dahil sa mga naging bunga ng kanilang ginawa. Si Ginang Cram at Ginong Elingbo mula sa Claws ang unang pasok sa kategoryang ito. Sa totoo lang, para sa mag-asawang puno ng galit at pagkapanatiko na literal na pinipilit ang kanilang mga pamilya at kaibigan na salakayin ang kanilang mga kapitbahay ng walang dahilan kundi tradisyon. Halos wala silang maging kaparusahan. Magiging awkward ba para sa mag-aaway na mortal na magbago ng buhay? Kung magpakasal ang kanilang mga anak? Oo, pero sa kabila ng lahat ng pinsala nila, ang pinakamasama nilang parusa ay hindi nakatanggap-tanggap sa lipunan ang magkapuotan sila. Well, pati na rin ang katotohanan ang pamilya nila ay parang perpektong setup para sa isang sitcom. Kailangan nilang mag-adjust, oo, pero kung iisipin ang lahat ng tangkang pagpatay at mga krimeng may kinalaman sa pot na ginawa nila, masasabi nating mas magaan pa ito kaysa sa nararapat sa kanila. Mula sa isang pelikula ng Netflix papunta sa isa pa, susunod ay ang pangunahing kontrabida ng Thelma the Unicorn, si Vic Diamond. Ang talent scout na ito ay isa sa mga kontrabidang hindi ganun kalaki ang saklaw sa aming listahan. Bagamat hindi siya mabuti sa kahit anong paraan, ang pinakamasama niyang ugali ay pagiging mapanlinlang at pabago-bago sa kanyang mga kliyente. Oo, nauwi yun sa tangkang pagpatay. Pero mas magaan pa rin yun kaysa sa iba sa listahang ito. Desperadong sinubukan ni Vic na mabawi si Nikki bilang kliyente matapos ibunyag ni Thelma ang kanyang pagkatao. Ngunit, sinagot ito ng bugso ng tubig mula sa ulo niya. Malamang nakakahiya at masakit yon, oo. Pero dahil mayaman ang taong ito at wala naman siyang ginawang dahilan para habulin siya ng mga autoridad, masasabi pa rin nating madali siyang nakalusot kahit mahirapan siya makahanap ng panibagong kliyente. Si Victor Quatermain ang susunod. Bilang isa sa maraming miyembro ng Rogues Gallery, nina Wallace at Gromit, marami siyang kailangang patunayan. Hindi man siya kasing sama ng Dead-Eyed Penguin, napatunay ang hindi kaaya-aya si Victor sa Curse of the Were-Rabbit. Buti na lang hindi nagtagumpay ang mga plano niyang lokohin si Lady Tottington at patayin si Wallace para makuha ang kayamanan. Pagkatapos bagbugin si Victor ng mga bida, isinuksok siya sa kasuotan ng Were-Rabbit at ibinigay sa galit na tao na tila hindi pa sapat ang pambubugbog ng grupo na may sulo at tinidor. Ay itatanggal na ni Victor ang damit, kailangan pa rin niya magpaliwanag at posibleng humarap sa mabigat na parusang legal. Ngayon, mula sa posibleng makulong, punta naman tayo kay Killian ng Spies in Disguise na tiyak makukulong. Si Killian, isang internasyonal na terorista at dating target ni Lance Sterling, ay nagiganti matapos patayin ang kanyang grupo at masira ang mukha niya. Kaya nabuhay na may robot na braso at cyborg na mata. Pero astig pa rin siyang tingnan, di ba? Hindi mo ko naalala, di ba? Malas para kay Killian, matagal pa bago siya magmukhang astig sa labas ng kulungan. Naligtas lang siya sa kamatayan dahil kay Lance yung huling laban nila. Base sa itsura ng mukha niya, matapos sabihin ito sa kanya, sa tingin namin, may posibilidad talagang magbago si Killian. Pero naalala rin namin na isa siyang teroristang pumatay ng maraming tao. At kahit anong kabutihan ang gawin niya, hindi yon mangyayari sa labas ng kulungan. Mas mabuti na yon kaysa wala. Sunod si Mrs. Tweety na naranasan ang isa sa pinakamasakit na katapusan ng kontrabida kahit hindi namatay. Sa unang chicken run, nakaranas siya ng matinding dagok. Nahulog siya sa kumukulong gravy. Sumabog ang pabrika at nadaganan ng natirang pinto. Malinaw sa eksenang iyon na si Ginang Tweety ay kasing malas ni Squidward sa SpongeBob. At bukod sa hindi siya nakaligtas, mas matindi pang pinagdaanan niya sa sunod na pelikula. Nabaril siya ng robotic na pato na may laser at naiwan sa gitna ng pagsabog na parang pabrika. Pero kinumpirma ng direktor na nakaligtas na naman siya sa misteryosong paraan. Malamang masakit para sa kanya ang mga brutal na pinsalang ito. Pero pwede naman siyang tumigil sa pananakit ng mga hayop. Suggestion lang. Sa anumang kaso, tapusin natin ang seksyong ito sa isa pang entry mula sa Aardvark/DreamWorks. Si Palakang! Bilang speciesist na crime lord na nagtangkang mag-genocide ng mga daga, kakaunti lang sa listahang ito ang mas hindi karapat-dapat mabuhay kaysa kay Palakang. Buti na lang, kahit nabuhay siya, hindi siya uunlad. Matapos siyang maudyok na ipasok ang kanyang dila sa umiikot na gear, naipit si Palakang sa lugar na yon na nakabuka ang kanyang panga at pilit na nakausli ang kanyang dila ng ilang oras bago siya tuluyan nahuli ng mga otoridad sa likod ng eksena at itinapon sa kulungan. Bukod sa matinding sakit na naranasan niya ng ilang oras, nililitis siya sa literal na genocide na tiyak hahantong sa habang buhay na kulong. Maliban na lang kung magpa siya ang Netflix na gumawa ng sequel ng Flushed Away, masasabi nating hindi na muling makakalabas si Palakang mula sa selda ng kulungan.
Pero ang mga susunod na kontrabida, hindi na nila mararanasan yon. Narito ang unang bahagi ng ating listahan. Mga agarang pagkamatay. Dagdag si Sharptooth sa mabagsik na kontrabidang dinosaur. Pero hindi siya kasing suwerte ni Rudy sa dulo. Bagamat ordinaryong T-Rex lang si Sharptooth at may duda sa pagiging kontrabida niya, nananatili siyang malaking banta at hindi nakakalimot ng galit. Hinabo niya si Littlefoot sa buong pelikula at sinubukan siyang patayin sa kahit anong paraan bilang paghihigante dahil sa hindi sinasadyang pagkasugat ng kanyang mata. Kinailangan ng tulong ng lahat ng kaibigan ni Littlefoot para talunin si Sharptooth sa pamamagitan ng pagbagsak ng isang malaking bato sa kanyang ulo mula sa mataas na bangin. Noon, habang nahulog si Sharptooth sa tubig at malamang nalunod, muntik na rin madala si Petrie. Pero si Petrie ay may mga pakpak na baka kinainggitan ni Sharptooth bago siya namatay. Ang peklat na yon ay parang wala na lang ngayon. Kapag nakapagsalita na ang mabangis na hayop, mas sinusuri natin ang kanilang moralidad. Si Soto mula sa Ice Age ang unang kontrabida ng Blue Sky. Hindi basta sumusuko ang mandaragit na ito kapag nasakta ng danggal. Kung ginulo mo siya o tribo niya, hindi titigil si Soto hanggat hindi kanya nahahanap. Kahit pasubukan niyang patayin ang sanggol. Alam naman nating lahat na ang sanggol sa Ice Age ay parang demonyo mula sa kailaliman ng Netherworld. Pero hindi pa rin yung sapat na dahilan para pumatay ng sanggol. Buti na lang, napigilan ang mga plano ni Soto sa mismong huling segundo. Habang papunta na siya kay Sid at sa sanggol, biglang dumating si Manny at tinulak siya gamit ang kanyang mga pangil papunta sa isang pader ng yelo. Dahil sa lakas ng tama, tinuhog si Soto ng mga bumagsak na yelong matutulis at agad siyang namatay. Medyo mabigat yon para sa pambatang pelikula. At hindi pa tayo halfway, kaya maghanda ka. Ang huling namatay bago maging seryoso ang susunod na dalawang kategorya ay ang direktor mula sa Nimona. Ang direktor, na matagal nang naniniwalang masama ang pagiging iba, ay naging bagsik na pinuno. Sobrang paranoid niya na kahit maliit na pagbabago sa tradisyon ay itinuturing niyang kasalanan na dapat patawan ng kamatayan at hindi siya magdadalawang isip gawin ito. Sinubukan niyang sunugin ang kalahati ng kaharian gamit ang laser para lang matiyak na mamamatay si Nimona. Ganoon din ang mangyayari sa halimaw. Iba ang protektahan ng kaharian mo. Pero kung hahatiin mo ito para lang gawin yon, nawawala na ang saysay. Handa si Nimona maging makabayan sa huling sandali. Nagbago siya bilang Phoenix at isinakripisyong sarili sa pagsalpok sa kanyon ng direktor. Dapat mo igalang ang mabilis na pag-iisip ni Nimona. Nagbagong anyo bilang isang immortal na nilalang para pabagsakin ang tiranong ito. Dahil biglaan ang pagkamatay ng direktor at wala nang natirang katawan, hula namin ay tapos na talaga siya. Ngayon, dumako naman tayo sa mga karakter na kinailangan magdusa pa ng kaunti matapos ang kanilang mga pagkakamali. Ito ang mga malulupit na pagkamatay. Simulan natin ang kategoryang ito sa ating huling kontrabida ngayon, si Reyna Victoria mula sa The Pirates Band of Misfits o sa UK, isang pakikipagsapalaran kasama ang mga siyentipiko. Siyempre, masakmang pamagat isa sa dalawa ay pinipigilan ng mga pirata ang isang monarka sa pagpapakain ng kanilang mga perot sa isang kulto ng mayayamang gourmet na manghuhuli. Lahat ng tao ay kailangan ng libangan, pero siguradong mas marami pang mas kaaya-ayang pagpipilian kaysa sa pagkain ng kahit anong endangered species na mahawakan mo. Pero sa kasamaang palad, yan talaga ang kinahihiligan ng reyna na ito. Hintayin mo lang at malalaman mo ang inihanda kong pamunahing putahe. Nawasak ng kapitan at tauhan ng barko ni Victoria. Muntik na siyang makatakas sa blimp, pero dahil sa sariling kagat, napahamak ang reyna at naging paborito kay Polly. Nilaslas ni Polly ang blimp kaya nawala ng kontrol si Victoria at napadpad sa liblib na isla na puno ng gutom at malulungkot na hayop na nanganganib mawala. Dahil dito, nagbago at naging mas hindi kanais-nais ang kahulugan ng nanganganib para kay Reyna Victoria. Pero posibleng nakaligtas siya, kaya isasama pa rin natin siya dito. Narito si Madame Gasquet mula sa Robots, isa sa pinakakinamumuhian at kasuklam-suklam na kontrabida sa listahang ito. Kung isipin, ang plano niyang alisin ang luma at piliting bumili o mamatay para maging upgrade ay parang robot na bersyon ng ginagawa ng tao. Pinipilit ang mga taong may malubhang sakit na magbayad ng mahal na medical na proseso o, sa madaling salita, pagputol-putulin at ipamahagi ang kanilang mga bahagi sa iba. Pili, mag-upgrade o sa chop shop ka. Sinasabi ko ito para kapag nakita mo si Madame Gasquet na itinatapon sa pugon, sumisigaw habang siya'y sinusunog ng buhay at namamatay sa isang malakas na pagsabog, hindi mo kailangang makaramdam ng awa. Nakakasatisfy, makita siyang itapon sa makinang ginamit niya para patayin ng marami dahil lang sa pagiging mahirap o laos. Sunod ay ang huling kontrabida sa Ice Age, si Kapitan Gut, isang malupit na pirata na naghari sa 7 dagat ayon sa sarili niyang pamantayan. Sa kasama ang palad, kahit eksperto siya sa karagatan, naloko pa rin siya ng sirena, isa sa pinaka-obvious na panilinlang ng mga pirata. Matapos gawing pansamantalang baseball ni Manny, nabuhay pa si Gut para malilang ang sirenang nagpapanggap na babaeng unggoy. Nang mapansin niya ito, nilapa si Gut ng espiritong, nagbabago ng anyo, at kinain siya ng buhay habang sumisigaw siya sa sakit. Ito ay yung uri ng pagkamatay na hindi pinapansin ng bata.
Pero pag inisip mo mabuti, nakakakilabot talaga ang nangyari sa kanya. Si Scrat lang sa Ice Age ang mas malupit ang sinapit. Laging nilalapit sa Acorn na di niya makuha para bigyan ng pag-asa. Ang magtatapos dito ay ang tunay na kontrabida ng Transformers, isa si Sentinel Prime. Perpektong halimbawa, ito ng kamatayang nararapat lang at nagdulot ng awa sa biktima kahit saglit. Alam mo, si Sentinel ay tunay na masama. Walang duda. Ang taong ito ay gumawa ng kasabihang pakikipagkasundo sa demonyo para makuha ang kanyang kapangyarihan. At nang dumating ang oras na kailangan niyang bayaran ang kanyang mga utang, pinilit ang ibang taong gumawa ng maruruming gawain para sa kanya habang siya ang umaani ng lahat ng benepisyo. Sapat na ang panlilinlang at pagtataksin niya para maparusahan siya. Pero nang sumabog si Megatron, nadamay si Sentinel sa kanyang galit. Nakita natin si Megatron na brutal na pinilas sa dalawa si Sentinel Prime. Habang sumisigaw ito, natabunan ng dramatikong musika ang mga sigaw. Isa ito sa pinakabrutal na eksena sa pelikula para sa bata. Pero hindi ito nangguna dahil hindi gaano nagdusa si Sentinel. Saka, deserve naman niya yon. Pinakahuli ang pinakamalupit, gaya ng dati. Mga karakter na mas malala pa sa kamatayan ang naranasan. Una rito may isang karakter na di rin tiyak kung tunay na kontrabida. Eggy Prendergast mula sa Paranorman. Karaniwan ng malungkot na nakaraan. Pero aminado akong mahirap pantayan ang kwento ng taong pinatay at nabigyan ng tsansang gumanti mula sa kabilang buhay. Hindi madaling kamuhian si Aggie, kahit isinumpa niya ang bayan ng matagal. Kung ako ang batang babae na inakusahan ng pangkukulam at pinatay dahil sa pakikipag-usap sa multo, tiyak magagalit din ako. Buti na lang, nakumbinsi ni Norman siyang magpahinga at alisin ang sumpa sa bayan. Kahit masaya ang ending ng kwento niya, patay pa rin siya. Kwento ito ng inosenteng batang pinatay ng paranoid na panatiko at nahanap lang ang kapayapaan daan-daang taon matapos mamatay. Kung tutuusin, hindi natin siya lubusang masisisi. Mula sa Rio, susunod si Nigel na alam kong ibang-iba ang tono kumpara sa kasong pampublikong pagpatay sa bata na tinalakay natin. Alam ng lahat na ibon ang usapan. Pero ilan lang ang nakakaalam ng ibig sabihin nito at para kay Nigel, yun ay paghihiganti. Si Shakespeare yon sa totoo lang. Sa unang pelikula, nabigo ang kanyang pagtatangka na magiganti sa lahat ng magagandang ibon na kumuha ng kanyang kasikatan dahil kay Blue, na nakipaglaban sa kanya sa huling labanan at iniwan siyang sugatan at hindi na makalipad. Kaya't napilitan si Nigel na gugulin ang natitirang buhay niya bilang katulong ng isang manghuhulang sa karnabal. Sa totoo lang, mabigat na parusa na ito. Isipin mong isa kang ibon, malaya. Pero nawala ang kakayahang lumipad habang pinapanood ang ibang ibon na masayang lumilipad. Nakakaawa talaga si Nigel. Pagkatapos noon, nag-recruit siya ng mga mapanganib na hayop para maging tauhan at patayin ang pamilya ng kaaway niya. Kaya nawala na ang simpatya natin sa kanya. Sa huli, dinala si Nigel pabalik sa Rio para obserbahan ni Dr. Tulio. Dahil mahilig siya sa hayop, alam nating nasa mabuting kamay si Nigel. Pero kasama rin niya ang isang taong labis na obses sa kanya na hindi naman niya ginagantihan ng damdamin. Kaya mahirap sabihin kung sulit ba talaga ang katahimikan na ito. Sa labas lang ng ating podium ng kalupitan ay ang Dragon King mula sa Monkey King. Dahil sa pang-aabuso sa kanya dahil sa kondisyon ng balat, gustong gumanti ni Dragon King sa pamamagitan ng pagsakop sa mundo. Ang tinutukoy na bagyo ay isang malaking baha. At sa pagsakop niya sa mundo, ibig sabihin niya ay patayin ng lahat. Sa kabutihang palad para sa ating mga naninirahan sa lupa, natalo ni Monkey King si Dragon King bago pa man tuluyang magtagumpay ang kanyang plano. At kapag sinabi naming natalo, talagang natalo siya. Dating dambuhalang dragon, mayo'y naging maliit na butiki na nagtatago sa tubig at halos wala ng kapangyarihan. Bagaman buhay pa rin. Siguradong hindi na siya makakapanakit pa, maliban na lang kung makahanap siya ng grupo ng mga ameba na pwedeng takutin. Hindi ko na rin magugulat kung gawin niya yon. Tulad ni Nigel, kailangan tanggapin ng Dragon King na nawala na ang lahat ng kapangyarihan niya sa mahabang panahon at mas malawak pa ang epekto nito sa kanya. Ang tumanggap ng ating bronze medal para sa kasamaan, marahil labag sa kanyang kagustuhan, ay si Other Mother. Kilala rin bilang ang Beldam, ang susunod. Hindi siya yung masungit na kapatid ni Vivian sa Paper Mario. Si Beldam ay malisyosong demonyo na nang-aakit ng malungkot na bata. Dinadala sa kanyang mundo, tinatahi ang mga butones sa kanilang mga mata, at pinananatili sila roon bilang pagkain niya. At hindi pa nga yun eksaherasyon. Kapag napaniwala na niya sila, sinisipsip niya ang lakas, at ikinukulong ang kaluluwa nila magpakailanman. O sana nagawa niya ito, kung hindi dahil kina Coraline at YB. Parang walang kapalarang sapat na brutal para sa nilalang na gaya ni Beldam. Pero halos tumapat doon ang huling bahagi ng pelikulang ito. Nang durugin ni na Coraline at YB ang kamay ng Other Mother na nahiwalay sa katawan, itinapon nila ito sa balon at tinakpan ito ng tuluyan kasama ang isang napakahalagang susi. Kita mo, ang susi na yon lang ang tanging paraan para mabuksan ang pinto papunta sa mundo ng Beldam. Ibig sabihin, wala na siyang paraan para makapangakit pa ng ibang bata
na gagamitin niyang pagkain. Dahil unti-unti na siyang natutuyo nung huli natin siyang nakita, masasabi nating hindi na niya matutugunan ang kanyang gutom. Matalino siya para maakit ang napakaraming batas sa kanilang walang hanggang kapahamakan. Pero hindi sapat ang talino niya para magtago ng ekstrang susi sa ilalim ng kanyang banig. Siguro makakapahinga na si Other Mother. Kasi pati sa kabilang buhay, ayaw siyang gambalain ng iba. Samantala, si Lord Barcus Bitten, ang silver medalist sa kasamaan, ay nagkaroon ng mas nakakatakot na wakas. Talagang bagay sa kanya ang pangalan niya. Ang gold digger na ito ang responsabale sa pagkamatay ng mismong corpse bride. Pinatay niya ito at tinangay ang mga alahas ng pamilya nito. Bilang literal na mga alahas. Malaki ang posibilidad na balak niya ulitin ang ganitong gawain kay Victoria para mas lalo pang mapuno ng pera ang kanyang matabang bulsa. Ang lalaking ito ay mayabang at ipinagyayabang na makakalusot siya sa krimen dahil kahit ang hukbo ng mga patay ay di pwedeng makialam sa mga buhay. Ngunit ang kayabangan niya rin ang nagdulot ng pagbagsak niya. Noong kasal ni Emily at Victor, dapat sanang inumin ni Victor ang alak ng mga panahon na magdudulot ng kamatayan para makasama niya si Emily sa kabilang buhay. Si Barcus, natuso, ay nagbigay ng sarkastikong toast bago ininom ang alak para sa selebrasyon na nagpalit sa kanya bilang zombie at ibinigay sa galit na grupo ng mga patay na sabik siyang pahirapan sa ilalim ng mundo. Sige, sa'yo na siya. Hindi basta namatay si Barcus. Namatay siya. Kahit may pagkakataon siyang umiwas pero kinaladkad siya ng mga halimaw sa kailaliman. Dahil lalo siyang naging halimaw, mahirap isipin na may mas angkop pang katapusan para sa kanya. Maliban na lang kung mas malala pa ang pagtrato sa kanyang buhay at kamatayan. Dahil dito, naabot natin ang sukdulan ng kalupitan, si Rasputin. Ang taong ito ay mula sa Anastasia, na parang pinaka-Disney na di-Disney na pelikula na napanood ko. At may masamang kontrabida. Si Rasputin, traidor na tagapayo ng mga Romanov, ay ipinatapon matapos mabunyag ang tangka niyang sakupin ng kaharian. Nakipagkasundo siya sa demonyo na patayin ng maharlikang pamilya, kapalit ng kapangyarihan at sarili niyang laman at dugo. Nakatakas si Anastasia na walang alaala kung sino siya. Kaya naiwan si Rasputin sa limbo ng 10 taon, habang pinoproseso ang kabiguang patayin ang batang si Anastasia. Kahit may kapangyarihan siya ng mga hindi patay. Ang maranasan ng matinding pait at unti-unting pagkabulok ng katawan sa loob ng 10 taon ay napakasamang kapalaran. Kahit pa ikaw ang may gawa nito. Sa huling paghaharap, mas mabigat ang naging parusa ni Anastasia sa lalaki. Dahil hinarang ipuka, nadurog ni Anastasia ang pinagmumulan ng kapangyarihan ni Rasputin, kaya biglang inatake siya ng masasamang espiritu. Natunaw ang laman ni Rasputin. Sumulod ang matinding pangingisay at pagkasira ng kalansay niya. Parang natanos at nabura siya sa mundo. Diyos ko. Kahit matindi ang pagkamatay ni Rasputin, medyo maawain pa rin ang wakas niya. Pero may isa pa siyang kamatayan dapat bayaran sa daigdig ng mga patay. Parang kilalang manluloko na may kaibigan sa kabilang panig. Baka nasa ibang lugar na siya ngayon, pero duda akong mas maganda yon. Kahit controversial, tingin ko kung naging Disney movie ang Anastasia, siya pa rin ang best doon. Isipin mo na lang ang konsolasyon sa bigo mong tangkang patayan ng pamilya, Rasputin. Mabuti na lang at nakatakas ang paniki mong alaga.